Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Cancer. Okay? Yan. With the water elements, Lola Baby nagpapakilala po. Yan ha. So bibigyan ko po kayo ng reading. Simula po ng July 12 to July 19. Okay? So let's see the energy. Energy is very fluid ha. Pwede pong magbago. So, ito lang po yung tinatawag na pangkasalukuyang energy. Okay? Na makikita ko for you. Okay? So, let's see the energy para sa Cancer with the water elements. Okay, so naririto ang tinatawag na ano ito? The Justice, I think ha? Ito yung The Justice or the Taurus. Number 2, hindi naman kasi ito the High Priestess, the Moon. Wait ha, kasi kung The Justice, meron itong timbangan, di ba, yung weighing scale. Kung ito'y the Taurus, the Hierophant, dapat may dalawang tao sa ilalim dito, di ba? Sa rider weights. Titingnan ko lang, ha? It's more about, ang nakikita ko sa inyo is, ayon sa nakasulat, ayon sa nakalathala, 'di ba? Baka ito'y may kinalaman sa wealth, 'di ba? Tinatawag terms and condition. Maybe there is a contract. Baka merong i-renew na contract, maaring marriage contract or kontrata ng sasakyan, kontrata ng bahay, kontrata o baka will and testament. Titingnan ko lang ha. That's your first energy. Your second energy. Okay. Narito ang the Knight of Wands. Okay? Very weak. Very weak ang energy. Okay? It's like amber. Alam mo yung amber? Parang, alam mo ba yung halimbawa yung nag-barbecue ka, pinaapoy mo, okay? Pinaapoy mo ang ang uling. So, ito yung tinatawag na ano tawag to? Baga na lang, wala nang apoy. Baga, ha? Nagbabaga. Pwedeng yung baga is pwedeng mamatay. Amber ano na lang, nagsusubside, okay? Nagsusubside ang apoy. Very weak, okay? So, ito ang una, tapos ito, 'di ba? So that's the energy, okay? So ibig sabihin nito, yung tinatawag na meron ditong nangangailangan, 'di ba? Kasi ito na siya, okay? Sandali para kita ninyo, ha? Yan, nangangailangan. It's like yung kanyang oxygen. Parang yung oxygen, yung hininga niya is humihina, 'di ba? So, ibig sabihin, itong taong ito lang ang maraming oxygen. Siya lang ang pwedeng mag-provide. Ito kasi it's like meron siyang maraming tinatawag imbak, 'di ba? So, ibig sabihin nito, maaring sabihin na nating it has something to do about relationship. Yung tinatawag na
blood is thicker than water. Di ba yan, no? So, blood is thicker than water. Pero dito, meron tinatawag na nauupos, di ba? Anytime, pwedeng maubos, okay? Malaglag. Maari sabihin na natin, kasi this one is a king. Ito kasi is a knight. So, ibig sabihin, itong knight na ito, very weak. Lumalapit siya sa king, di ba? So, ibig sabihin, itong king na ito lang ang merong access, di ba? Halimbawa, siya lang ang may access sa pera. Siya lang ang may access sa properties. Siya lang ang may access sa isang relationship. It's like sabihin na nating ama, di ba? Siya lahat ang may hawak ng mga titulo, halimbawa ng lupa, kay ama o ina, di ba? Magulang, halimbawa sabihin natin magulang, sila lang ang may access doon sa yaman, di ba? Mga titulo. So, pwede rin naman ito your person, di ba? Or pwedeng ikaw, di ba? Kasi pag sinabi mong the Knight of Wands, pwedeng energy mo or pwedeng energy kung sino man itong energy meron nito, 'di ba? Very weak. So, ibig sabihin nito, it's like ini-stretch nila yung kanilang arm, 'di ba? Pinararating nila yung kanilang pangangailangan. It's like mauubos na, 'di ba? It's like yung oxygen na nagbibigay sa kanila ng kaligayahan, sarap ng buhay, layaw, something, 'di ba? Pag-ibig is dahan-dahan ng nagko-collapse, 'di ba? Yan. So, meron ditong tinatawag na connected sa inyo kasi lumabas ang dalawa kasi ang basa ko dito, either ito is the Hierophant or the Justice. So, ibig sabihin nito, blood is thicker than water. Maaring dito sabihin na natin gusto na niyang makuha yung partido niya, 'di ba? Yan. Dito, 'di ba? Gusto na niyang makuha yung kanyang kaparte. Kumbaga dito, tinatawag siya lang kay ang makakapag-release. 'Di ba? Yan. So, sandali lang ha. It's like malaki ito. Titingnan ko lang. So, that's the energy I see sa pangkasalukuyan. Let's see your past. Okay. So, ibig sabihin, from the past po, yung tinatawag na palaging pagaspas ang buhay mo, di ba? Full of action, full of energy, walang kapaguran. Di ba? It's like punong-puno ng tagumpay. Walang katapusan, di ba? It's like ang nakikita mo laang isa, sunod-sunod ang tagumpay. Yan, sa buhay mo from the past. Full of action. Yan. It's like maaring laman ka ng lipunan, laman ka ng kalsada, laman ka ng mga lagi ka nasa spotlight, di ba? Laman ka ng society. Yan lang nakikita ko. So, from the past is tinatawag palagi ng merong celebration, di ba? It's like walang humpay, di ba? Walang humpay na tagumpay. Walang humpay na pasok ng abundance, ng success, di ba? Walang katapusan. It's like yung bahay nyo is palaging maingay, palaging siguro
Diyan naglalabasan yung mga champagne, masasarap na pagkain, maaring mayat maya may party, di ba? Ito yung tinatawag na walang humpay na kasaganaan ang nakikita ko from your past, di ba? Yan oh. So, ibig sabihin nito, okay, yung tinatawag na maraming tao, kasi ito ay the lovers, okay? Maraming tao from the past gustong dumikit sa inyo, di ba? It's like ganun ka-attractive. Maraming gusto is magkaroon ng connection sa inyo, di ba? It's like you're very, very powerful. Okay? Maraming gustong it's like gawin kang kumpare, di ba? Kahit hindi mo sila kaano-ano, sasabihin, ay, kilala ko yan, di ba? Ginagamit, it's like sinasabing, ako is, pag sinabi ang iyong pangalan, di ba, matunog. So, marami din, it's like gusto nila kayong gamitin, di ba? Yan. Masyado kayo attractive from the past. So, tingnan natin your now, okay? I want to see your now. Maraming gustong dumikit sa inyo, di ba? Yan. So ngayon, it's like tinatawag na laylo. Naglaylo, okay? Naglaylo kayo, di ba? It's more about nagiging homebody. Naging homebody na kayo. Kasi dito from the past, it's like laman ka ng kalsada, di ba? Takbo ka ng takbo, siguro lagi ka nakasakay sa kotse mo, di ba? It's like hindi mo inaaksaya bawat opportunity, bawat pagkakataon, di ba? Kaya marami kayong tagumpay. Pero dito nakikita, nag-ano kayo? Nag-subside, okay? Naging kalmado na lang, kalmado. Parang homebody, di ba? Kung anong liksi mo noon, di ba, it's like lamang ka ng, maaring lamang ka ng social media, lamang ka ng publiko, kahit saan nakikita ka dito. Pero dito, it's like nakaupo ka na lang, di ba? Maaring nagbibigay ka na lang ng orders, di ba? So, maaring sabihin na nating from your, halimbawa sa career nyo, from the past, di ba? Yan. Maaring sabihin na nating ngayon is sa bahay ka na lang, di ba? Maaring nagpaka-nanay ka na lang, nagpaka-tatay, or baka ano na ito, yung online job sa bahay, di ba? Baka nag-opisina ka na lang sa halip na sa labas. Maaring sabihin nating nag-iba ka na lang ng lifestyle mo, maring napagod ka, di ba? Kung kaya dito, ibig sabihin nito, most of the time, nasa bahay ka na lang. Yan ang nakikita ko. Baka may trabaho ka sa online, di ba? Maybe you're a teacher, negosyante. Okay? So, ibig sabihin nito, ikaw is, noong nakaraan is masyado kang mapusok. It's like, pagka halimbawa nagustuhan mo, agad wala makapreno, di ba? Kasi dito, di ba? Kumbaga dito, pag gusto mong magpaparte, halimbawa naisip mo, gusto ko ngayon magpaparte, ay di, ibig sabihin wala ng plano, di ba? Wala. Kumbaga dito, sige, parte na, di ba? Pero ngayon, it's like, subsided ka na, di ba? Iniisip mo na, hindi ka na mapusok, di ba? Like from before, di ba? Ako na, subsided na. Yan ha. So dito, nagpaplano ka na, nag-iisip ka na, di ba? Hindi ka na kagaya noong, pagka halimbawa gusto mong, halimbawa sabihin na natin, parang gusto kong lumayas, sige, lipad ka na sa kutsi mo, layas-layas, di ba? Yan.
Bawa sabihin natin, maybe may mga friends kayong minimit, di ba? Mahilig ka siguro sa meeting up with friends. O kaya tinatawag ito, di ba? Very, very desirable kayo. Dito kasi, desirable. Pag sinabi mong the lovers, desirable ka sa, halimbawa sabihin natin, opposite sex, male, female, di ba? Yan. Yan. Kasi malakas ang charisma. It's like, napakalakas ng inyong karisma, malakas ang dating mo. Pero ngayon ay subsided na kayo, di ba? So, ibig sabihin nito, yan ha, kasi lumabas ulit double confirmation ng the lovers, di ba? Ibig sabihin nito, from the past, yung tinatawag na very approachable kayo, di ba? Very approachable. Yan. Kumbaga dito yung tinatawag kasi masyado kayong fiery, 'di ba? Pero ngayon nakikita na it's about your logic. Iniisip, okay? Pinag-iisipan mo mabuti, 'di ba? Maaring ito yung tinatawag sinasize. Paano mo i-size up ang tao, 'di ba? So, it's more about, ang nakikita ko sa inyo is, mataas ang inyong, anong tawag dito? Pangdamdam, your 5 senses, your 6 sense mataas. So, nakikita dito kaya kasi may angel, di ba? It's like, madali mo masagap yung kanilang energy. Madali mo siyang mabasa. You can read their minds. Okay? You can read their action. Maybe sabihin na natin, malakas yung pang-amoy mo, di ba? It's about your sensitivity. Malakas. Yan ha? Hindi gaya nung before, di ba? Yan. Very, very charming kayo. Yan. Nakakahawa kayo, di ba? Napakaraming, it's like, para kayong butterflies, di ba, among flowers, roses, di ba? Marami kayong tagahanga. So, meron ditong tinatawag, okay? Ibig sabihin nito, ngayon, okay? Kung ano man ito, di ba? Kasi nakikita mo, di ba? Yan. Narito ang tinatawag na the Three of Cups. Pag sinabi mong the Three of Cups, it's about unity. Okay? It's about your match. Ito, okay? Maaaring sabihin nating natagpuan mo ang iyong match. Di ba? Match mo. Your soulmate. Pwede rin, ha? So, ibig sabihin nito, this is somebody na makakasama mo sa hirap at ginhawa. Because I think you are alone here, di ba? Ibig sabihin nito, laban mo ito, mag-isa. Okay? Pero, I think you need someone, okay, na makakasawa mo. It's like 2 heads, 3 heads, okay? 2 heads, 3 heads are better than 1, okay? Yan. So, ibig sabihin, kung sino itong kasoulmate mo, di ba? It's like, every transaction is shoot ninyo, every project, every ideas, di ba? Or sabihin na natin sa negosyo, sa trabaho, sa business, di ba? Entrepreneurship, nagkakaroon ng tinatawag success, di ba? So, ibig sabihin nito, natagpuan mo ang iyong match, okay? Yan. Yung kamatch, yan ha? Yan. Kasi, kita mo dito, you are guided by your, kaya may angel, di ba? It's like, you are listening to your guide, maybe your angel, ancestors, okay?
Or pwede rin naman your five senses, malakas ang iyong tinatawag perception, di ba? Nababasa mo. So, ibig sabihin, this time, natagpuan mo ang iyong tinatawag na kamatch mo, di ba? So, whatever between you and this person, di ba? Yan. Ibig sabihin nito, match made in heaven, match made, it's tinatawag na match made kayo. Okay? Yan, match, okay. Ano tawag? Soulmate kayo, di ba? So, kung naman ito, it's like, hindi mo ito susulohing mag-isa, di ba? Kasi meron kayo ditong someone, di ba? Yan. Kakaroon ng success, di ba? Maring tayo mag-asawa, maring kapartner mo sa negosyo, pwedeng parents, di ba? Pwedeng siblings, relative friends, di ba? Ibig sabihin yan ha? Tinatawag na sila ang iyong soulmate. Or either, if there is a differences, okay? Let's say sabihin na natin, man and wife may mga differences, di ba? So it needs tinatawag na meron kayong mga dapat halimbawa i-set aside maybe your pride, your ego, di ba? Para yung indifferences between you and this person is magkaroon ng tinatawag na tagumpay, di ba? Yan. So, maybe ito yung tinatawag deep thinking. Okay? Yan. Meron kayong mga dapat na set aside dito muna. Okay? Para yung tinatawag indifferences between you and this person is matapos na. It's like tinatawag na pagmamabutihan. Di ba? Para magkaroon ng fruition. Yan, di ba? Maybe yan is a marriage sa mga baway sabihin nating partnership, okay, relationship, kung saan man yan, di ba? So, let's see your future. Kaya dito kita ninyo, it's like, I don't know, maybe this is a family issue, marriage issue, di ba? Or a business, ibig sabihin meron kayong pinirmahang kontrata, di ba? So it's like bago ito tinatawag na mawala ng gana, interest, or maputol ang relationship or contract, di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag na yan, di ba? It's like approach, di ba? Face. Maaari ito tinatawag magpakababa. Okay? It's like kailangang ibaba ng person na ito yung kanyang pride, di ba? Lamunin. It's like tinatawag ibaba na muna niya ang kanyang pride and ego, di ba? Para dito yung tinatawag na mapagbigyan, di ba? Yan. Either ito'y energy mo or energy nila. So, let's say your future. So, narito po ang the judgment. Okay? Pag sinabi mong the judgment, ibig sabihin nito, pagwawakas. Okay? Wala ka nang kinakaharap na, it's like, parang hukuman, di ba? It's like, tok, tok, tok. Wala na yung tok, tok, tok. Babasahan na kita or yung tinatawag na isesentensyahan. Wala na, okay? Yan, yan ha. Wala na ha. It's like sabihin nating sentensya ng tao, di ba? It's like your difficulties, di ba? Between this person. Yan ha. Kakaroon siguro ng tinatawag harmony, di ba? Kasi nakakaranas dito ng difficulties. Yan ha. Meron ditong, it's like napakahirap i-approach, pakiusapan,
i-convince, 'di ba? Very, very, siguro itong taong ito is napaka either maingat lang kasi dito, 'di ba? Yan. Maingat or mabagal magdesisyon or yung tinatawag na kuripot, 'di ba? Or yung tinatawag makasarili, pwede rin, 'di ba? Or yung tinatawag na nang i-ignore, 'di ba? Yan. Nang dededma. So, your future looks bright naman, Cancer, 'di ba? It's like kasi naririto, okay? Tinatawag na provision, 'di ba? Kung ano ito, yan, kasi nakatalikod sa inyo, yan. Katalikod, 'di ba? Nakatalikod, either nakatalikod sa inyo or kayo ang nakatalikod sa kanya, 'di ba? Pero meron ditong it's like tinatawag na nagbubuklod, 'di ba? Hindi ito kung ano man ito, 'di ba? Pwedeng sabihin na nating para maalis, okay? Ang tao na ito. Halimbawa sabihin natin kung manahan, pwedeng tanggalin siya, 'di ba? By means of a lawyer. Yan ha. Or yung tinatawag pagtatakwil, itatakwil, okay? Yan. Or maaring ito yung tinatawag nagbabind, 'di ba? Very, very strong. Yan ha. Kasi Taurus Libra ito. Yan ha. So, ibig sabihin nito, tinatawag na, yan di ba? It's like papapasukin itong taong ito sa buhay. Halimbawa, ikaw papapasukin ka sa buhay niya or siya papapasukin mo sa buhay mo. Okay? So, naririto yung tinatawag pardon. Okay? Yung pagpapatawad. Okay? So, narito yung tinatawag na harvesting. It's like ang nakikita ko dito merong whatever is this, 'di ba? Yan Yan ha. I don't know, maybe this is a wealth properties. May mga halimbawa sabihin nating pinag-uusapang yaman, 'di ba? Yan. So ibig sabihin nito yung tinatawag na aalisin na, 'di ba? Yung grants. Alam mo ba yung mga halimbawa example ko lang gaya ng giyera sa Ukraine, 'di ba? So saan pupunta ang mga tao? Magliliparan 'yan, 'di ba? It's like kukuha sila ng tinatawag na shelter sa Belgium, sa Germany, 'di ba? Para silang mga refugee, 'di ba? So it's like tinatawag refugee, okay? Naghihintay siya, buksan yung grants, yung boundaries para makapasok, 'di ba? Yan. Kasi naroon sila sa tinatawag difficulties, 'di ba? Kasi itong energy ng card na ito, it's either the Taurus, the Hierophant, or the Justice. Okay? Dahil Marsyate po ang gamit ko. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na naghihintay siya. Okay? Kung kailan bubuksan. Okay? Yung tinatawag, it's like paradise. Kailan siya makakapasok. Diba? So, ibig sabihin nito, in the future, bubukas na. Yan. Diba? It's like ibibigay. Maybe it's a properties or wealth, di ba? Or a will and testament. Yan. Ipamamahagi na. Okay? So, kung magkano man ang iyong tinatawag na share, di ba? Will be given unto you. Yan. Kung sino man itong source. Kasi siya to. Siya ito. Di ba? So, maaring sabihin na natin, kasi ito the night. Okay? Ibig sabihin nito marami. Di ba? Maaring ikaw at siblings mo, 'di ba? Ang magkakasama. Yan. Pare-pareho lang kayong halimbawa umaasa, 'di ba? Yan. Kasi narito it's like na nakadocumented na, okay?
So, ibig sabihin nito, yan, oh. Ito lang, yan, ha? Tatamasahin mo in the future. Diba? Yan, oh. Tatamasahin mo, ha? Kasi narito na. Diba? Yan. Narito ang tinatawag na the Three of Cups. So, ito ngayon. Diba? Yan. Either it comes from your, I think ito kung akin lang ang pagmamasdan, maaring ito yung tinatawag spouses, di ba? Maaring sa in-laws or sa person niya. Okay? Yan. Itong tinatawag na ito. Yan, ha? Yan. Okay? Okay. Kasi meron ditong, it's like siya lang ang may hawak nito. Di ba? So, narito yung pangangailangan. It's like nagkakaroon na ng lack of oxygen. Di ba? It's like I am part of this kasi narito nga ito, 'di ba? So in the future, ibig sabihin nito, yan ha. Kaya ito, 'di ba? Tinatawag na yan, okay? Pag-iisip, okay? Deep thinking ng tao na ito, 'di ba? Yan. If this person is entitled or tinatawag na karapat-dapat ba siya tumanggap ng ani. Okay? Yan. So, nakikita ko dito, there is a celebration. Maybe there is an announcement. Okay? May announcement. Yan ha? Announcement na ito. Now. Okay? May announcement now. So, ibig sabihin nito, this is for your future. Okay? Malaki ito. Cancer, malaki ito ha? Sa tagumpay, ha? Ito yung nakikita ko dito, wealth. Napakalaking wealth.